This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with a mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcast and harness the power of podcasting. A Kangaroo Fern production. A Guerrilla Podcast Syndicate. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine President and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito na naman si Eileen Taliping para ihatid sa inyo ang mga kaganapan at mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sinalubong po ng malakas na bagyo ang bansa sa unang araw ng Nobyembre at matinding pinsala po ang iniwan nito sa Bicol Region at ilan pa pong bahagi ng bansa. Kaya naman po si Pangulong Rodrigo Duterte ay agad na nagsagawa ng aerial inspection matapos humupa ang bagyo nitong Lunes. Personal pong nakita ng presidente ang malawak na pinsalang iniwan ng super typhoon, lalo na po sa lalawigan ng Catanduanes at sa bayan ng Ginobatan, Albay kung saan maraming mga bahay ang nawasak, nalubog sa tubig baha at inanod sa flash floods. Rumagasa din po ang lahar mula sa dalisdis po ng Bulkang Mayon at sumagasa sa mga kabahayan at mga palayan, mga taniman sa Ginobatan. Napansin din po ng presidente ang mga nakalbong bundok sa Ginobatan at bakas ng quarrying site kaya kinausap nito ang mga mamamayan doon. Lumapag po ang sinakyang chopper ng presidente sa bayan ng Ginobatan at dito ay sinalubong siya ng maraming sumbong ng mga residente kung saan ipinarating nga po yung ginagawang quarrying sa kanilang lugar. At ito naman ay agad na pinaimbestigahan ng Pangulo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Your podcast journey starts here. Take the first step on your side. Hustle with us. It starts with a great domain. Get your podcast web host with Beard and Coffee at www.beardandcoffee.com.au or find us at Facebook. Alam niyo po ang talamak na quarrying activities sa Albay ang isa sa mga pinaniniwala ang naging dahilan kaya binaha ang maraming lugar at marami ang napinsala kaya nais ni Pangulong Duterte na panagutin ang mga nasa likod ng quarrying. At kanina nga po sa nitong Lunes din ng gabi ay agad na nagbigay ng initial report po itong si DENR Secretary Roy Cimatu at kanyang ipinarating na 11 quarrying firms ang agad na ipinasuspende nito sa lalawigan po at kanyang ipinaalam kay Pangulong Duterte na ang mga nagbigay po ng clearance o ano ba yung tawag doon? Clearance nga po ba o yung nagbigay ng go signal para mag-quarry po doon sa Ginobatan ay ang provincial government. So lagot yung mga opisyal ng lalawigan ng Albay dahil kasama sila sa papanagutin ni Pangulong Duterte dito sa pinsalang idinulot sa mga mamamayan ng quarrying dahil nga sa labis na pagbaha. So, hintayin po natin kung ano yung mga susunod na kaganapan dahil desidido po si Pangulong Duterte na panagutin yung mga gumagawa at naninira po sa kapaligiran at sa kalikasan. Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. This podcast is possible by listeners like you. Thank you for your support. Now back to the show. Isa pa po sa mainit na isyong sinagot ni Pangulong Duterte sa kanyang live cabinet meeting kaninang Lunes ng gabi ay ang nagtrending na sa social media nitong araw ng linggo na hashtag nasaan ang Pangulo. Matapos hindi siya makita ng publiko noong linggo sa briefing sa Campo Aguinaldo habang nasa kasagsagan ng pagbayo ng Bagyong Rolly sa Bicolandia. Sinabi po ng Pangulo na nasa Davao City siya nitong weekend dahil panahon po ng undas o All Saints Day at All Souls Day at gustuhin man niyang bumalik sa Maynila ay walang flight dahil nga sa masamang panahon. Kahit naman anya nasa Davao City ito ay tuloy ang kanyang trabaho at nakamonitor sa mga ginagawa po ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon at pag-alalay sa mga sinagasan ng bagyo. Bukod dito po, marami siyang pinirmahang mga dokumento habang nasa Davao City at hindi siya nagre-relax lang o walang ginagawa.
Tinawag po ni Pangulong Duterte na mga ugok ang mga naghahanap sa kanya nitong linggo dahil parang gustuan niya siyang makita na nakatayo doon sa white sand sa Manila Bay sa controversial na Dolomite Sand habang nasa kasagsagan ng bagyo. Sa ginanap na briefing po ay isa-isang nag-report yung mga miyembro ng gabinete sa lawak po ng pinsalang idinulot ng bagyong Rolly at iniutos ng presidente ang agad na paghatid ng mga pangunahing tulong sa mga nasalanta ng bagyo, gaya ng pagkain, malinis na tubig at pati na rin yung agad na pagpapanumbalik sa serbisyo ng kuryente, tubig, pati na rin ang communication lines para po matawagan ang mga kamag-anak at pamilya ng mga nasalanta ng kalamidad. Hindi lang naman po ang Bicol region po ang nasalanta, maging ang Quezon province po, yung mga kalapit na provinces din po ay sinagasaan din po ng bagyong Rolly na tinagurian nga na super typhoon nitong taong 2020. So, marami pa po at patuloy na ina-assess yung naging lawak ng pinsalang idinulot po ng Typhoon Rolly. Ganun din po yung mga casualties at yung wala pa kasi yung mga initial assessments lang po ang ipinarating kanina kay Pangulong Duterte at agad naman pong iniutos ng Pangulo na tulungan agad yung mga nasalantang mamamayan para makabalik po sa kanilang buhay o yung normal na ginagawa. So you want to start a podcast, or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together. Para po sa kanilang rehabilitasyon. Pati po yung mga nasira mga infrastructures at mga halimbawa gagaya ng tulay, kalsada na nawasak ay agad din po ang ipinapakumpuni ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways para po makabalik sa normal na operasyon ang publiko. At isa sa mga inianunsyo kanina ng Pangulo sa cabinet meeting ay ang mga pangalan naman ng mga opisyal at kawani ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sinuspindi ng Office of the Ombudsman dahil sa issue ng katiwalian at mga opisyal at kawani din ng Bureau of Customs sa pareho rin pang issue. Issue po ito ng korupsyon. Sinabi po ng Presidente na may susunod pang batch na mga masususpindi sa Disyembre at tinitiyak niyang mawawalan ng trabaho ang mga ito. Mawawala rin sa gobyerno at makakasuhan at makukulong dahil sa pagiging kurakot. Hindi po kontento si Pangulong Duterte sa suspension lamang at pagsasampa ng administrative cases sa mga sangkot sa korupsyon at nais niyang masampahan din ng kasong kriminal at makulong para hindi pa marisa ng iba pang mga nasa gobyerno. Doon naman po sa Pastillas scheme o Pastillas gang sa Ninoy Aquino International Airport po, mayroon na pong listahan si Pangulo na 70 na mga pangalan doon. Ito ay under po ng Bureau of Immigration at sila po ang isusunod na kakastiguhin at parurusahan po sa sandaling makumpleto yung ginagawang investigasyon laban po dito sa mga sangkot sa Pastillas scam o scheme. Itong Pastillas scheme po, ito yung pagpapapasok dito ng mga illegal na mga foreigners, karamihan ay mga Chinese, at kapalit po niyan ay pagbabayad po ng 10 to 20,000 pesos bawat isang tao. At kung sa isang araw ay nakapagpapasok yung sindikato ng sabihin na lang natin 20 na katao, no? Illegal foreigner na nakapasok sa bansa, times 20 mo yon. Di ang laki ng kita araw-araw nitong mga sindikato. Kaya yan po ang susunod na pupulbusin at bubuwagin ni Pangulong Duterte dahil sinabi nga nito na yung natitira niyang termino, almost 2 years na lang po ang natitirang term po ng Pangulo. Ang sabi po niya ay gugugulin niya ito sa paglaban at pagwawalis sa lahat ng mga tiwali sa burokrasya o sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So yun po at We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com.
Last week ay iniutos niya rin po sa Department of Justice ang pagbuo ng task force para din imbestigahan yung mga tiwaling opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways na ang sabi nga ng Pangulo, nakailang beses niyang sinabi sa talumpati na napakatalamak. Sobra po ang pagiging corrupt ng ahensyang yan, lalo na po sa level po ng project engineers dahil sila po ang may hawak ng mga proyekto at dyan po sila kumikita at nagkakamal ng limpak na pera dahil doon sa mga proyekto. Pero pag nagawa na po ito ay substandard dahil yung presyo ay bawas na, so bawas din po ang gagamiting mga materyales po sa isang proyekto. So yun po ang abangan natin. Ang isa sa mga trust po ng Pangulo actually ng Duterte administration ay unang-una ay walisin ang illegal na droga at ang pangalawa nga po ay linisin ang gobyerno at burokrasya laban sa mga korap, mga tiwali na opisyal at kawani po ng pamahalaan. So yan po ang isa sa ilan lamang sa mga tampok na naging kaganapan po sa mga aktibidad at mga pahayag po ni Pangulong Duterte at yun po yung edition ngayon sa loob ng linggong ito sa Malacanang. Abangan po nyo ako muli next week para ihatid sa inyo ang mga bagong kaganapan at mga aktibidad ni Pangulong Duterte. At bago po ako magtapos, please i-like, share at mag-subscribe po kayo sa www.guerrillapodcast.com.ph para sa mga susunod na episodes natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Please stay safe. God bless sa lahat kahit nakakaranas pa rin ang buong mundo sa epekto po ng COVID pandemic. Laban lang po tayo. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.